Kamusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Maria Santos at ngayon ay tatalakayin natin ang paksang 5 makapangyarihang prutas na nagpoprotekta at nagpapanumbalik ng kalusugan ng prostate. Mga Gino, paano kung sabihin ko sa inyo na ang patuloy na pressure sa inyong puson, ang magagabing walang tulo dahil sa pabalik-balik sa banyo, at ang unti-unting paginang ng inyong enerhiya ay hindi maiwasang bahagi ng pagtanda? Paano kung sabihin ko sa inyo na mayroong isang simpleng natural na pagkain na maaring masimulang mapaliin na mamagang prostate sa loob lamang na 18 oras? Hindi ako nagsasalita tungkol sa isa na namang reseta o isang mapanganib na pamamaraan. Pinausapan ko ang isang bagay na mabibili ninyo sa anumang grocery store. Isang bagay na marahil ay matagal niyo nang kinakain ng hindi namamalayan na mayroon itong kapangyarihang baguhin ang inyong pang-araw-araw na buhay. Ang pangalan ko ay Dr. Maria Santos. Sa loob ng mahigit 30 taon bilang isang profesor ng urology at espesyalista sa kalusugan ng mga lalaki, nakaupo ako sa harap ng libu-libong kalalakihan sa kanilang 60, 70, 70, kahit 80 at nasaksihan ko silang bawiin ang kanilang kalayaan, kanilang kaginhawaan at kanilang sigla. Nakita ko silang gawin ito hindi sa pamamagitan ng pagdaragda ng mga tableta sa kanilang kabinet, kundi sa pamamagitan ng paggawa ng maliliit na estratehikong pagbabago na napapahintulo sa katawan na pagalingin ang sarili nito. Ito ang bahaging ikinagugula pa rin ng marami sa aking nga pasyente. Ang prutas na ito ay hindi lamang gumagana sa inyong prostate, kundi pati na rin sa inyong puso, utak at sirkulasyon. Pinapakaman nito ang pamamaga, ibinabalik ang malusok na daloy, at sinusuportahan ang lakas na nararapat mapanatiling ang bawat lalaki. Kinukumpirma ito ng mga medical journal. Ngunit dahil walang sinuman ang maaring magpatent ng isang piraso ng prutas, bihirang-bihira ninyo itong marinig. Sa susunod na ilang minuto, ibubunya ko ang 5 makapangyarihang prutas na maaring makprotekta at makpanumbalik ng kalusugan ng inyong prostate, kasama na ang isa na nakita kong gumana sa loob lamang ng isang araw. Manatili kayo sa akin dahil ang paraan ng pagkain ninyo sa mga ito ay kasing halaga ng kung alin ang inyong pipiliin. Bago tayo magsimula, siguraduhin pindutin ninyo ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi ninyo makaligtaan ang isa pang tip sa kalusugan ng prostate na ginawa lalo na para sa mga lalaking tulad ninyo. At kapag narinig na ninyo ang ibabahagi ko ngayon, mag-iwan ng 1 sa mga komento kung nakatulong ito sa inyo o 0 kung sa tingin ninyo ay mari ko pa itong pagbutihin para sa inyo. Ngayon, magsimula tayo sa unang prutas sa ating listahan. Ito ay matingkat, nakakapresko, at isang bagay na marahil ay naranasan niyo ng kainin ng hindi mabilang na beses. Ngunit, ilan lamang na kalalakihan ang nakakaalam na mayroon itong kapangyarihang pakalmahin ang pamamaga sa loob ng prostate at ihanda ang daan para sa pangmatagalang ginhawa at panibagong sigla. Una, mga prutas na citrus ang panimulang lakas laban sa pamamaga. Kapag naisip ko ang makaprutas na citrus, naalala ko ang matingkat na amoy ng isang bagong balat na kahel sa umaga o ang matalas at malinis na lasa ng lemon sa isang basong tubig. Ang maito ay simpleng kaligayahan, ngunit sa liko ng kanilang sariwang lasa ay may nakatagong kapangyarihan sa pagpapagaling na hindi kailanman isinaalang-alang ang karamihan sa mga lalaki. Nagkaroon ako mapasyente na akala ay ang citrus ay isang magandang paraan lamang para simulan ang araw, marahil ay isang pinakukunan ng vitamina C para sa immune system. Ngunit nang ipaliwanag ko kung paano ito direktang makakaapekto sa kalusugan ng kanilang prostate, nagulat sila. Minsan ay nakalinlangan pa hanggang sa naramdaman nila mismo ang pagkakaiba. Ang mga prutas na citrus tulad ng lemon, orange, at grapefruit ay puno ng compound na tinatawa na bioflavonoids, partikular ang hesperidin at naringanin. Ang nga plant-based antioxidant na ito ay gumagawa ng isang kahangahangang bagay sa loob ng inyong katawan. Nilalabanan nila ang oxidative stress sa masalang tissue ng prostate. Ang oxidative stress ay isang tahimik na saboter. Nadudulo ito ng pamamaga at pinsala sa mga cell na nagsisimula ng isang chain reaction na napapanatiling namamaga at iritado ang inyong prostate. Kapag kumilos na ang mga bioflavonoid,
tinutulungan nilang patahimikin ang pamamaga na napapahintulot sa prostate na maksimulang bumalik sa isang mas malusog na sukat. Pagkatapos ay mayroon ding vitamina C na karaniwang iniisip lamang ng mga tao para sa sipon at trangkaso, ngunit sa mga lalaking higit sa 60, ang vitamina C ay may mas mahalagang papel. Sinusuportahan nito ang produksyon ng collagen sa inyong mga daluyan ng dugo na pinapanatili silang flexible at malusog. Mahalaga iyon dahil kapag nawalan ng flexibility ang mga daluyan ng dugo, lumilihas sila ng mas maraming resistance at pressure sa pelvic area na dumidiin sa inyong prostate at napapalala ng mga sintomas. Sa pamamagitan ng pagpapatibay sa mga daluyan ang dugo at pagpapabuti ang daloy ang dugo, tinutulungan ang vitamina C na maibsan ang pressure na iyon na ginagawang mas madali ang paihi at binabawasan ang mga nakakainis na papunta sa banyo sa gabi. Naalala ko ang isang lalaki sa kanyang huling 60 na lumapit sa akin na pagod. Gumigising siya ng 4 o 5 beses bawat gabi, hindi nakakakuha ng buwang tulog. Itinigil na niya ang kanyang maagang umagang paglalaro ng golf dahil pagod na pagod siya. Sinimulan namin siya sa isang simpleng ritual, kalahating lemon na piniga sa maligamgam na tubig tuwing umaga. Sa loob ng 2 linggo, sinabi niya sa akin na 1 o 2 beses na lang siyang bumabangon sa gabi at mas nakapagpahinga siya kaysa sa mga nakaraang taon. Ang tanging pagbabago na ginawa niya ay ang morning citrus routine na iyon. Maaring mukhang napakasimple para maging toto, ngunit iyon ang kagandahan nito. Minsan, ang pinakasimpleng hakbang ang may pinakamalalim na epekto. Pinapalakas din ng citrus ang production ng nitric oxide sa inyong katawan. Ang nitric oxide ay isang molekula na nagre-relax at nagpapalawa ng mga daluyan ng dugo na nagpapabuti ng sirkulasyon hindi lamang sa inyong puso at utak, kundi pati na rin sa inyong pelvic region. Ang mas mahusay na sirkulasyon ay nangangahulugan ng mas malusog na pagana ng tissue kasama na sa prostate. Sinusuportahan din nito ang iba pang aspeto ng sigla ng lalaki na tahimik na ikinababahala na pakaraming lalaki ngunit bihirang usapan ng hayagan. Higit pa sa prostate, naalo ang citrus ng mga benepisyo na mapapansin ninyo sa iba pang bahagi ng inyong buhay. Pinapalakas nito ang inyong immune system na tumutulong sa inyong labanan ang ma-impeksyon ng mas madali. Itinatagyo nito ang maluso at makulay na balat sa pamamagitan ng pagsuporta sa collagen at pagprotekta laban sa pinsala ng free radical na maring mamuhang pagod o matanda ang balat. Tinutulungan din ng citrus ang panunaw sa pamamagitan ng pag-stimulate ng daloy ng abdo, pagpapabuti ng pagsipsip ng sustansya at pagbabawas ng bloating pagkatapos kumain. Kapag mayos at episyente ang inyong panunaw, ang buong katawan ninyo ay gumagana ng may mas counting stress na naiwan ng mas maraming resources para sa pagpapagaling at pagkukumpuni. Kung nag-isip kayo kung paano gawing bahagi ng inyong pang-araw-araw na buhay ang citrus, magsimula sa simple. Simulan ang inyong umaga sa maligamgam na tubig na may lemon, halos katas ng kalahating lemon sa 8 onsa ng maligamgam na tubig. Inumin ito ng dahan-dahan, hayaang gisingin nito ang inyong sistema. Kung sensitibo kayo sa kaasiman, magsimula sa mas maliit na halaga at unti-unting dagdagan ito. At laging mamumo pagkatapos para protektahan ang inyong mangipin mula sa asid. Mula doon, mari kayong magdagdag ng hiwa ng orange sa inyong almusal, kumain ng grapefruit, o gumamit ng lime para pampalasa sa inyong pagkain. Ang maliliit na pang-araw-araw na dosis na ito ay nakdarada na nahati ng tuloy-tuloy na daloy, kapangyarihang, anti-inflammatory sa inyong katawan. Ang pinakahalagahan ko sa citrus ay kung gaano ito kadaling makuha. Hindi ninyo kailangang hanapin ito sa mga specialty store hindi ninyo kailangang inumin ito sa anyo ng tableta. Ito ay isang buo, natural na pagkain na napapagaling sa mga tao sa loob ng maraming siglo. Ginamit ng mga sinaunang manggagamot sa Mediterranean ang citrus upang linisin at palakasin ang katawan, habang ang mga sundalong Romano ay nagdadala ang tubig na may lemon upang mapanatili ang kanilang lakas at sigla sa mahabang kampanya. Ngayon, nahabol na ang moderno aham ang kaalaman ng tradisyon na kinukumpirma na ang citrus
ay isang makapangyarihang kaalyado sa pagpapanatiling maluso at matata ng katawan, lalo na para sa malalaking nais protektahan ang kanilang prostate habang tumatanda sila. Ngunit narito ang susi. Ang citrus ay hindi isang magic bullet sa sarili nito. Ito ang simulang ng isang chain reaction. Sa pamamagitan ng pagbabawas ng pamamaga at pagpapabuti ng sirkulasyon, inihahanda nito ang daan para sa iba pang mga sustansya na gumana ng mas epektibo. Isipin ito bilang paghahanda ng lupa bago magtanim ng mabuto. Kapag ang inyong katawan ay nasa isang hindi gaanong namamaga at mas mahusay na sirkulasyon, ang iba pang makapangyarihang pagkain ay maaring pumasok upang magbigay ng mas nakatarget na suporta para sa inyong prostate. At iyon ang nagdadala sa akin sa susunod na prutas sa ating listahan. Isang maliit, matingkat na berde at madalas na hindi napapansin. Ngunit, naglalaman ito ng isang enzyme at nutrient profile na maaring atakihin ang pamamaga mula sa ibang anggulo. Karamihan sa mga lalaki ay hindi ito itinuturing na higit pa sa isang maasim na merienda, ngunit kapag naunawaan ninyo kung ano ang ginagawa nito sa loob ng inyong katawan, makikita ninyo kung bakit isa ito sa aking mga pangunahing rekomendasyon para sa kalusugan ng prostat. Ikalawa, kiwi, ang bearing powerhouse laban sa pamamaka. Lagi akong namamanga sa kiwi. Mayroong isang bagay sa pagiwas sa mabalahibong, kayumangging balat nito e pabubunya na matingkat na esmeraldang laman sa loop na parang patuklas na isang nakatagong kayamanan. Sa loob ng maraming taon, iniisip ko ang kiwi tulad ng karamihan sa mga tao, isang matamis at maasim na karagdagan sa mga fruit salad o palamuti sa mga dessert. Ngunit sa aking mga dekadeng pagsasanay, nakita ko ito bilang higit pa sa isang treat. Ang kiwi ay isa sa mga pinakahindi napapansing therapeutic na pagkain para sa kalusugan ng mga laki, lalo na pagdating sa pagpapakalma sa pamamaga na nagpapalala ng mga problema sa prostat. Naalala ko ang isang partikular na pasyente, isang retiradong bumbero na nangangalang Charles, 71 taong gulang. Lumapit siya sa akin na bigo at pagod. Ang patuloy na pagmamadali sa paihi, ang mahinang daloy at ang presyo sa pelvic ay ginawang nakakapagod na pagsubo ang masimpleng kasiyahan tulad ng pangingisda kasama ang kanyang apo. Sinubukan niya ang nagamot, ngunit ang side effect ay nag-iwan sa kanya ng pagkahilo at pagkabagot. Dok, pagod na akong palitan ang isang problema ng isa pa, sabi niya sa akin. Doon ko iminungkahi na idada ang kiwi sa kanyang pang-araw-araw na routine, hindi bilang isang supplement kundi bilang isang sariwa at buong pagkain. Tinaasan niya akong kilay. Marahil ay inisip na nawala na ako sa aking isip, ngunit sapat ang tiwala niya sa akin upang subukan ito. Ang kiwi ay punong bitamina C, higit pa sa isang orange, na nagsisilbing pananggalaban sa oxidative stress sa tissue ng prostate. Ang oxidative stress ay parang isang mabagal na apoy na sumisira sa muscle at nagtitrigger ng paglabas ng mga inflammatory compound na napapanatiling namamaga sa prostate. Sa pamamagitan ng pagbahas sa inyong sistema ng mga antioxidant, tinutulungan ng kiwi na patay ng apoy na iyon. Ngunit hindi nag-isa ang vitamina C dito. Nahahatid din ang kiwi nga, vitamina A, potassium at polyphenols na bawat isa ay may papel sa pagpapakalma ng pamamaga at pagsuporta sa pangkalahatang kalusugan ng cell. Isa sa mga pinakanatatanging regalo na kiwi ay isang enzyme na tinatawag na actinidin. Bagamat iniisip ng karamihan sa mga tao na hiwalay ang panunaw sa kalusugan ng prostate, mas konektado sila kaysa sa inaakala ninyo. Ang mahinang panunaw ay napapahintulot sa malason mula sa bituka na tumago sa daluyan ng dugo. Isang proseso na maring mag-trigger ng systemic inflammation kasama na sa prostate. Tinutulungan ang actinidin na mas mahusay na sirain ang protina na binabawasan ang paipon ng malason na ito na namula sa bituka at pinapagaan ang inflammatory load ng katawan. Nakita ko ang suportang ito sa panunaw na gumawa ng malaking pagkakaiba sa pakiramdam ng aking mga pasyente. Hindi lamang sa kanilang prostate, kundi sa kanilang enerhiya at ginhawa sa buong araw. Sinusuportahan itong pananaliksik. Ang nga pag-aral sa pagkonsumo ng kiwi ay nagpapakita ng pagbawas sa C-reactive protein, CRP,
at interleukin, SIL-SN, dalawang pangunahing inflammatory marker na naunay sa pamamaga ng prostate. Ang pagpapababa sa mga marker na ito ay parang pagpapakawala ng pressure valve sa isang sistema na masyadong matagal ng mainit na bibigay ito sa katawan ng espasyo para gumaling. Para kay Charles, ang pagbabago ay kapansin-pansin sa loob ng ilang linggo. Bumaba ang kanyang pagmamadali, bumuti ang kanyang pagtulog, at sa pagtatapos ng buwan, bumalik na siya sa bangka kasama ang kanyang apo sa pagkakataong ito nang hindi palaging nahahanap ng pinakamalapit na banyo. Naalo ang kiwi ng benepisyo na kumakalat ng higit pa sa prosta. Ang natural na serotonin precursor nito ay maaaring mapabuti ang kalidad ng pagtulog at hindi ko may pakakaila kung gaano kahalaga ang malalim at nakapapapanumbalik na pagtulog para sa pagaling. Sa gabi nag-ayos ang inyong katawan ng tissue, nagbabalans ng mahormon at nagre-reset ng maantas ng pamamaga. Ang potassium content ng kiwi ay sumusuporta sa kalusugan ng puso sa pamamagitan ng pagtulong na i-regulate ang presyon ng dugo at ang mga compound nito na nakmomodulate ng aktibidad ng muscle ay maaring gawing mas madali ang pahinga, lalo na para sa mga lalaking nakikipagdeal sa mga seasonal allergy o banayat na issue sa respiratoryo. Ang pagsasama na kiwi sa inyong dieta ay simple. Kumain ng isang katamtamang kiwi sa umaga, mas mabuti sa walang laman na tiyan kapahanda na ang inyong katawan na sumipsip ng masustansya. Maari ninyo itong hiwain at kainin gamit ang isang kutsara. Idagdag ito sa isang smoothie kasama ang iba pang mga prutas na anti-inflammatory o kahit na i-blend ito sa inyong citrus water para sa dagdag na sepa ng lasa at nutrisyon. Kung naiinis kayo sa texture ng balat, balatan ito. Ngunit alamin na ang balat ay naglalaman ng mahahalagang hibla at antioxidant. Kaya panatilihin ito kung kaya ninyo. Ang pinakagusto ko sa pagre-rekomenda ng kiwi ay ang pagiging banayad ngunit makapangyarihan nito. Hindi nito binibigla ang sistema at bihira ang allergic reaction. Ito ay isang madali at abot kayang prutas na matatakpuan sa halos lahat ng grocery store at tahimik itong gumagana na nagpapatong-patong ang benepisyo nito araw-araw. Nakita ko itong tumulong sa mga lalaking kumbinsido na hindi na sila makakahanap ng ginhawa ng walang isa pang reseta at para sa mga handang maging consistent, totoo ang gantimpala, mas kaunting pamamaga, mas mahusay na daloy, mas malalim na tulo, at mas maraming enerhiya para gawin ang mabagay na gusto nila. Ang kiwi ay patunay na ang pagaling ay hindi laging kailangang makmula sa makumplikadong regimen o mamahaling interbensyon. Minsan, ito ay tungkol sa pagbibigay sa inyong katawan na kung ano ang matagal na nitong nawawala. Kapag pinasama ninyo ang anti-inflammatory power ng kiwi sa vascular support ng citrus, nagsisimula kayong lumihangang isang pundasyon kung saan tunay na makakabawi ang prostate. Ngunit mayroon pa akong isang prutas na nais kong ibahagi sa inyo. Isa na hindi lamang nakakatulong na pakalmahin ang prostate, kundi maaari ring baguhin ang inyong mga gabi sa pamamagitan ng pagtulong sa inyong matulog ng mahimbing at gumising na may mas maraming enerhiya kaysa sa naramdaman ninyo sa loob ng maraming taon. Ito ay isang prutas na may malalim at mayamang kulay at isang lihim na sandata laban sa isa sa mapinaka hindi napapansing sanhingang discomfort sa prostate. At kapag naunawaan ninyo kung paano ito gumagana, hindi na ninyo ito titignan sa parehong paraan muli. Ikatlo, cherry. Ang takapagpanumbalik na tulo at teloy. Ang cherry ay may paraan ng pagpababali ng nostalgia sa akin. Naisip ko ang mainit na hapon ng taaro, isang mangkok ng sariwang cherry sa mesa, at ang malalim na pulang katas na nakmamansa sa iyong daliri. Ngunit sa ilalim ng matamis na alaala, na iyon ay isang prutas na may ilan sa mapinakakahangahangang potensyal sa pagpapagaling na nakita ko para sa prostate. Karamihan sa mga lalaki ay inisip ang cherry kung inisip man nila ito bilang isang seasonal indulgence, isang bagay na kinakain mo sa loob ng ilang linggo sa taaraw at pagkatapos ay nakakalimutan. Ngunit, pagkatapos ng mga dekada ng pagtatrabaho
Sa mga matatandang lalaki na nahihirapan sa mga issue sa prostate, natutunan ko na ang mga cherry ay maaring maging isang tahimik at makapangyarihang kaalyado, lalo na para sa papapanumbalik ng daloy ng ihi at pagtulong sa iyong matulo sa buong gabi. Hinding-hindi ko makakalimutan si Harold, isang 74 anyos na retiradong engineer na pumasok sa aking opisina na mukhang pagod na pagod. Sinabi niya sa akin na hindi siya nakatulog ng higit sa 2 oras sa isang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Gabi-gabi ay pareho lang. Bangon papuntang banyo, balik sa kama, nakakatulog, tapos gigising na naman dahil sa nakakainis na pakiramdam. Pagod na siya at ang patuloy na pagkagambala sa kanyang pagtulo ay sumisira sa kanyang kalusugan at espiritu. Tinanong ko siya tungkol sa kanyang dieta at nang banggitin ko ang cherries, nagtaka siya. Cherry para sa aking prostate? Tanong niya. Ngunit handa siyang sumubok. Ang nagpapabago sa cherry ay ang kanilang mayamang supply ng anthocyanins, ang pigment na nabibigay sa kanila ng kanilang malalim na kulay ruby. Ang compound na ito ay mabisang anti-inflammatory at mayroon silang partikular na talento para ay target ang COX-2 enzyme. Ang COX-2 ay isa sa mga pangunahing driver ng pamamaga sa katawan at kapag ito ay sobrang aktibo, maaari itong magdulot ng pamamaga sa tissue ng prostate na nagpapahirap at nagpapadiskomportable sa paghihi. Sa pamamagitan ng natural na pagbabawas ng aktibidad ng COX-2, tinutulungan ng cherry na bawasan ang pamamaga na iyon, binubuksan ang urinary channel at pinapabuti ang daloy. Ngunit hindi diyan nagtatapos ang cherry. Isa rin sila sa ilang natural na pinakukunan ng melatonin precursors na tumutulong na i-regulate ang iyong sleep-wake cycle. Para sa mga lalaking tulad ni Harold, ito ay isang game changer. Ang papapanumbalik nga mas malalim at mas pare-parehong pagtulog ay hindi lamang tungkol sa pakiramdam na nakapapahinga. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa katawan ng oras para mag-repair, magbalansa ng hormon at i-reset ang mga antas ng pamamaga. Sa loob ng 3 linggo ng pagdarakdak ng isang maliit na baso ng cherry juice sa kanyang morning routine. Si Harold ay bumaba sa 1 o 2 pagpunta sa banyo sa gabi sa halip na 5. Sinabi niya sa akin na pakiramdam niya ay tao na siya ulit at ang nining sa kanyang mamata noong araw na iyon ay sapat na patunay para sa akin. Sinusuportahan din na mga cherry ang kalusugan ng vascular, pinapanatili ang mga daluyan ng dugo na flexible at pinapabuti ang sirkulasyon sa buong katawan, kasama na ang pelvic region. Ito ay mahalaga hindi lamang para sa paggana ng prostate kundi para sa pagpamatiling ang sigla nga laki sa bawat kahulugan ng salita. Ang mahinang sirkulasyon ay maaring tahimik na mapalalo ng masintomas ng prostate at mabawas ng maantas ng enerhiya. Tinutulungan ng cherry na baliktarin ang prosesong iyon na nabibigay sustansya sa matisyo na may mas mahusay na daloy ng dugo at paghahati ng oxygen. Isa pang natatanging benepisyo ng cherry ay ang kanilang banayad na diuretic effect. Maraming diuretics, maging mula sa gamot o ilang halamang gamot, ay maaring humantong sa dehydration o electrolyte imbalance, mga problema na maaring lalong makaapekto sa mga matatanda. Ang cherry ay nagagawang hikayatin ang malusot na pa-flush ng malason at labis na likido nang hindi inaalis sa iyong katawan ang mamahalagang mineral na ginagawa silang isang ligtas at epektibong papipilian para sa pangmatagalang paggamit. Ang pagsasama ng cherry sa iyong dieta ay hindi kailangang maging komplikado. Kapag panahon nila, ang masariwang cherry ay isang kasiyahan. Tandaan lamang na alisin ang mabuto. Sa off-season, ang ma-frozen na cherry ay napapanatili ng karamihan sa kanilang masustansya at lasa at ang unsweetened tart cherry juice ay isang madaling paraan upang makakuha ang isang concentrated dose ang kanilang aktibong compound. Madalas kong inirekomenda na idagdag ang ito sa almusal o i-blend sa isang smoothie. Para sa mga lalaking nakalala sa asukal, ang tart cherry ay natural na mas mababa sa asukal kaysa sa mga matatamis na uri. At ang pagpili ang unsweetened juice ay maaring mapanatiling minimal ang epekto sa blood glucose. Ang pinakakapansin-pansin sa akin tungkol sa cherry ay kung gaano kabilis maramdaman ng
ilang lalaki ang pakakaiba. Bagamat nagiba-iba ang mga resulta, nakaroon na ako nga mga pasyente na nagulat ng kapansin-pansing pagbabago sa daloy ngang ihi at ginhawa sa gabi sa loob ng ilang araw. Para sa iba, ang pinabuting pagtulo ang una nilang napapansin at lahat ng iba pa ay sumusunod mula doon. Mas magandang mood, mas maraming enerhiya, mas counting tension. Ito ay isang paalala na ang masistema ng katawan ay makakaunay. Kapag bumuti ang isa, maari itong maksimula ng isang kadenenam nga positibong pagbabago sa ibang lugar. Nakita ko ang matcheri na tumulong sa malalaki na mabawi ang higit pa sa pisikal na ginhawa. Nababawi nila ang isang pakiramdam ng kontrol sa kanilang buhay. Kapag hindi ka na nakatali sa banyo o kinatatakutan ang gabi, nagsisimula kang bawiin ang mga aktibidad na dati mong iniwasan. Napanood ko ang mga pasyente na bumalik sa paglalakbay, maglibangan, at mga social event na isinuko nila dahil lamang sa hindi na sila naalala tungkol sa patuloy na mapakagambala. Maaring mukhang simple ang matcheri, ngunit ang kanilang epekto ay maaring maging malalim. Tahimik silang gumagana ng walang ingay upang ibalik ang balanse at bawasan ang pamamaga na sumisira sa iyong kalidad ng buhay. At kapag ipinaris mo ang matcheri sa iba pang ma-anti-inflammatory, nutrient-dense na prutas, lumiliha kang isang mas malawak na panangga proteksyon para sa iyong prostate at sa iyong pangkalahatang kalusugan. Ngayon, bagamat ang makeri ay maaring gumawa ng mga kababalahan sa kanilang sarili, mayroong isa pang grupo ng mga prutas na nagdadala ng antioxidant defense sa isang ganap na bagong antas. Hindi lamang sila nakakatulong na pakalmahin ang isang iritadong prostat. Pinoprotektahan nila ito tulad ng isang kuta na pinoprotektahan ito mula sa pang-araw-araw na pagkasira na dulot ng pagtanda. Ang mamaliliit at makukulay na prutas na ito ay ipinakita na nagpapalakas ng sirkulasyon, nagpapatalas ng iyong isip at nagpapatata ng iyong asukal sa dugo, lahat habang tahimik na sumusuporta sa iyong prostat sa mga paraan na hindi kailanman inaakala ng karamihan sa mga lalaki. At kapag alam mo na kung alin ang pipiliin, makikita mo kung bakit ko sila inirekomenda sa halos bawat pasyente na aking ginagamot. Ika-4. Berries, ang matagapatanggol na antioksidan. Kapag naisip ko ang maberry, naisip ko ang maumaga sa mesa ang aking lola. Isang mangkok ng sariwang pinitas na blueberries o raspberries na naghihintay sa akin. Ang matamis na amoy na pumupuno sa kusina. Nun, ang tanging pakialam ko lang ay ang lasa. Hindi ko alam na ang maliliit na paksabok nga sa na ito ay naglalaman ng ilan sa mga pinakamabisang natural na gamot na inialo ng kalikasan, lalo na para sa prostate ng isang lalaki. Sa paglipas ng taon, nakita ko ang maberry hindi lamang bilang malusok na merienda, kundi bilang makapangyarihang matagapagtanggol, na tahimik na natatanggol sa katawan mula sa mabagal at nakapipinsalang epekto ng pamamaga at oxidative stress. Ang prostate, tulad ng bawat iba pang organ, ay nasa ilalim ng patuloy na paatake mula sa mga free radical, mahindi matata na molekula na sumisira sa mga sel at napapasigla ng talamak na pamamaga. Kapag hindi napigilan, ang prosesong ito ay maring maging sanhingang pamamagang glandula, makagambala sa daloy ngihi, at kahit na maamba sa mas malubhang mapanganib sa kalusugan, ang nagpapabukot ng isang maberry ay ang kanilang siksik na konsentrasyon ng mga antioksidan. Partikular ang mga anthocyanin at polyphenol na na-neutralize sa mga free radical na ito bago pa sila makapinsala. Bawat berry ay may dalang espesyal na bagay. Ang blueberry, na may malalim na asul na kulay, ay mayaman sa mga anthocyanin na napapalakas ng produksyon ng nitric oxide na napapabuti ng sirkulasyon sa pelvic region. Nangangahulugan ito ng mas mahusay na paghahatid ng oxygen, mas malusok na pagana ng tissue, at suporta para sa kalusugan ng ihi at sexual. Ang strawberry ay naglalaman ng ellagic acid, isang compound na tumutulong na i-regulate ang abnormal na paglaki ng cell, isang tahimik ngunit mahalagang linya ng depensa para sa prostate. Ang raspberry ay puno ng ketone na kilala sa kanilang anti-inflammatory effect na tumutulong na bawasan ang pamamaga at discomfort. At ang blackberry na madalas na hindi napapansin ay nabibigay ng matanin na napapatibay sa connective tissue sa pelvic floor.
na maari makatulong, na maipsan ang tensyon, at mapabuti ang suporta para sa panto e prostate. Naalala ko ang isang pasyente na nagngangalang William, 72 taong gulang, na lumapit sa akin na bigo dahil sa patuloy na pagmamadali at pagkapagod. Pakiramdam niya ay nawawalan na siya kontrol sa kanyang katawan at ang pagkabigo ay nagsisimula ng makaapekto sa kanyang mood at mga relasyon. Sa halip na makdadak pang gamot sa kanyang listahan, iminungkahi ko ang isang simpleng bagay. Simulan ang bawat umaga na may isang dakot ng halo-halong berry blueberries, raspberries at blackberries. Pagkalipas ng 2 linggo, bumalik siya na may ngiti na hindi ko pa nakita dati. Bumaba ang pagmamadali. Naging mas malinaw ang kanyang isip at bumuti ang kanyang enerhiya. Sinabi niya sa akin na parang may nag-flip ng switch sa loop niya. Ang mabenepisyo ng maberi ay higit pa sa prostat. Pinoprotektahan nila ang iyong puso sa pamamagitan ng pagtulong na i-regulate ang presyon ng dugo at pagpapabuti ng flexibility ng gadaluyan ng dugo. Pinapakain nila ang iyong utak ng makompaw na napapahusay ng cognitive function at napoprotekta laban sa paginananaunay sa edad. Tumutulong din silang patatagin ang mga antas ng asukal sa dugo na pinipigilan ang mga pagtaas at pagbaba na maaring sumipsip ng iyong enerhiya at magpataas ng pamamaga. Para sa mga lalaking higit sa 60, ang trifecta na ito kalusugan ng puso, kalusugan ng utak, at metabolic stability ay mahalaga upang mapanatili ang sigla. Ang gusto ko sa maberi ay ang kanilang kabaitan. Madali sila sa sistema ng panunaw kahit na para sa malalaking nahihirapan sa kaasiman o mas sensitibong tiyan. Marami silang gamit. Maari mong kainin silang sariwa, frozen, o kahit na ibabat sa tubig para sa isang nakakapresko at masustansyang inumin. Mababa rin sila sa calories ngunit mayaman sa hibla na sumusuporta sa malusog na panunaw at napapanatili sa iyong pakiramdam na busog ng hindi na overload sa iyong sistema. Ang berry ay pinakamahusay na gumagana kapag kinakain ng tuloy-tuloy. Ang isang dako sa isang araw, mga isang tasa, ay sapat na upang mapanatili ang isang tuloy-tuloy na daloy ng mga antioxidant na gumagalaw sa iyong daluyan ng dugo na nagpoprotekta sa mga tissue at nagpapakalma ng pamamaga araw-araw. Mari mong ihagis ang nga ito sa iyong morning oatmeal, ay blend sa isang smoothie o kainin kasama nga isang hiwa. Pumili nga isa sa mga prutas na ito. Gawin itong bahagi ng iyong umaga at mga ko dito sa loob ng 1 linggo. Pansinin ang mapagbabago. Hayaan silang mapatuloy. Ang iyong mas malakas na kabanata ay naghihintay. At maari itong masimula sa pinakasimpleng pakpipilian na gagawin mo sa buong araw. Ang pakpili na ibigay sa iyong katawan ang matagal na nitong kailangan.